Horror Stories by Forest Secrets. May mga tunog na hindi basta malilimutan. May mga lugar na tila tahimik sa paningin. Pero sa kailaliman ng dilim ay may itinatagong lihim. At ang mga oras na kapag sumapit, mas mabuting huwag ka na lang lumingon. Ang kwentong ito ay nangyari sa isang lumang pabrika sa Laguna. Isang pabrikang matagal nang naisara dahil sa pagkalugi. Kinakalawang na ang mga bakal, basag na ang mga bintana at unti-unti nang nilalamon ng mga damo ang buong paligid nito. Ngunit sa kabila ng pagiging abandonado nito ay may isang bagay na hindi kailanman tumigil. Tuwing 3:00 kasi ng madaling araw, tumutunog ang sirena ng pabrika. Malakas at mahaba. At sapat na para magising ang mga nakatira sa malapit na barangay. Ngunit ang mas nakapagtataka, wala namang operasyon, walang kuryente at wala ring sino mang dapat nagpapatakbo nito. Ang kwento ay nagsimula nang itala bilang night security guard si Mang Mario. Mahigit 50 taong gulang na siya. Dating sundalo at sanay na sa magdamagang pagbabantay. Hindi siya naniniwala sa mga multo at para sa kanya, lahat ng kababalaghan ay may paliwanag. Sa unang gabi niya, tahimik naman ang lahat. Naririnig lamang niya ang huni ng mga kuliglig at pagaspas ng hangin sa sirang bubong. Bandang 2:30, naglibot siya sa paligid. Sinigurado niyang nakakandado ang bawat pintuan. Pagbalik niya sa guardhouse, tumingin siya sa kanyang relo. 2:59 na ng madaling araw. Eksaktong tumunog ang 3:00. At kasabay noon, umalingaw-ngaw ang napakalakas na sirena. Napatalon si Mang Mario sa gulat. Parang nagsisimula na ang operasyon ng buong pabrika. Ngunit, patay ang lahat. Madilim, tahimik, at walang kuryente. Pagkatapos ng halos 30 segundo, ay biglang tumigil ang sirena. Agad siyang tumakbo papunta sa control room. Binuksan niya ang pinto, ngunit wala namang tao. Nakapatay ang lahat ng makina. Patay din ang main switch. Walang ilaw, walang gumagalaw. Parang walang nangyari. Kinabukasan, ikwento niya iyon sa kanyang supervisor. Ngumiti lamang ito. Huwag mo nang pansinin. Normal lang yan. Ang saad ng kanyang supervisor. At lalong nagtaka si Mario. Paanong naging normal ang sirenang tumutunog nang walang kuryente? Lumipas ang ilang gabi, eksaktong 3:00. Tumunog muli, parehong haba, parehong lakas, parehong misteryoso. Hanggang isang gabi nga, may kasama na siyang bagong gwardya, si Ben, mas bata, mas palabiro. Nang sabihin ni Mario ang tungkol sa sirena, tumawa lamang ito. Baka daga lang, baka timer, o baka nananakot ka lang. Ngumiti si Mario. Huwag ka na lang magsalita pagdating ng 3:00. Ang saad ni Mang Mario. Tahimik muli ang paligid. Ramdam ang malamig na hangin. At biglang nagtinginan ang dalawa. Hindi na nakatawa si Ben. Narinig mo yon? Saad ni Mang Mario. Tumango lang siya. Sabi ko na sa'yo. Agad silang tumakbo papunta sa control room. Ngunit habang tumatakbo,
napansin nila na may kakaiba. Parang may mga yabag, hindi lamang dalawa. Parang dose-dose ng taong sabay-sabay na naglalakad. Wala silang nakita. Naririnig lamang nila na parang may mga manggagawang nagmamadaling pumasok. May mga boses, may mga tawanan, may utos ng foreman at may tunog ng bakal. Ngunit pagbukas nila ng control room, biglang tumahimik ang lahat. Parang pinatay ang buong mundo. Hindi na nakatulog si Ben kinabukasan. Nag-resign na siya at hindi na siya bumalik. Makalipas ang ilang linggo, 3 na lamang ang natitirang gwardya. Lahat sila, pare-pareho ang kwento. Serena, yabag, mga boses, at control room na walang tao. Hindi na napigilan ni Mario ang sarili. Nagpunta siya sa munisipyo upang magsaliksik. Doon niya nakita ang lumang record ng pabrika. Isang aksidente. Nangyari mahigit 30 taon na ang nakalipas. Ayon sa ulat, 3:00 ng madaling araw nagsimula ang sunog. Nag-overheat ang mga malalaking boiler. Dapat sana'y tumunog ang emergency siren. Ngunit hindi ito gumana. Nabigo ang electrical system. Natrap sa loob ang mahigit 40 manggagawa. Marami ang nasunog ng buhay. Ang iba naman ay hindi na nakilala. Habang binabasa niya ang ulat, ay napansin niyang nanginginig ang matandang clerk. Hindi pa rin ba tumitigil? Tanong nito. Napatingin si Mario. Ano po? Sabi nila, pag tumunog ang sirena ngayon, hindi na iyon babala, kundi paalala. Hindi na siya mapakali. Kinagabihan, eksaktong 2:50, nagtungo siya sa control room. Nais niyang makita ang mismong sa pagitan ng 3:00. Tahimik. Biglang bumukas mag-isa ang lumang panel. Isa-isang umilaw ang mga sirang switch at tumunog muli ang sirena. Kasabay nito, unti-unting lumamig ang paligid. Napansin niyang may mga aninong nagsimulang lumutang. Mga lalaking nakasuot ng lumang uniforme ng pabrika. May bitbit na helmet. May mga babaeng may hawak ng lunchbox. Lahat sila ay naglalakad. Walang pumapansin sa kanya. Parang inuulit lamang nila ang huling araw nila. May tumatawa, may nagyoyosi, may mga nagkukwentuhan, at biglang may sumigaw ng usok. Kasunod noon ay naglaho ang lahat. May tumatakbo, may umiiyak, may sumisigaw ng tulong. May kumakatok sa mga pintong hindi na mabuksan. May mga taong sinusubukang buhayin ang sirena. Ngunit hindi ito tumunog. Hanggang isa-isang naglaho ang lahat at naiwan si Mario. Basang-basa ito ng pawis. Mula nga noon ay hindi na niya itinuturing na kababalaghan ang naririnig. Isa iyong alaala. Isang trahedyang paulit-ulit na bumabalik. Ngunit hindi pa roon natatapos. Isang gabi, may bagong maintenance crew na ipinadala. Balak niyang alisin ang lumang sirena. Ayon sa kanila, kalawang na lamang iyon. Hindi na maaaring tumunog. Tinanggal nila ito, pinutol ang kable at ibinaba mula sa tore. Lahat sila'y nakampante. Ngunit pagsapit ng 3:00, tumunog pa rin ang sirena. Mas malakas, mas mahaba,
mas nakakabinging tunog. Ngunit nasa lupa na ang sirena. Hindi na ito nakakabit. At wala itong pinagmumulan na kuryente. Nagkatinginan ang mga manggagawa. Isa-isa silang umatras. Kinabukasan nga ay wala nang bumalik sa proyekto. Lumipas ang maraming taon na natiling abandonado ang pabrika. Ngunit may mga residente pa ring nagigising tuwing 3:00. Naririnig nila ang sirena. May ilan ding nagsasabing nakikita nila ang mahabang pila ng mga manggagawang naglalakad papasok ng gate. Tahimik, walang imikan, at paglampas ng ilang segundo ay naglalahaw silang parang usok. Isang historiador ang mismong nagsiyasat sa lugar. Natuklasan niya ang isang lumang time lag. Lahat ng pangalan ng mga namatay ay nakarecord. At sa tabi ng bawat pangalan, may nakasulat na oras. 3:00 ng madaling araw. Eksakto iyon. Iyon ang mga sandaling tuluyang bumigay ang boiler. Iyon din ang oras kung kailan huli sanang tumunog ang emergency sirena. Ngunit hindi ito gumana. Marahil tumigil ang sirena dahil may multong nagpapatunog nito. Kundi dahil ang mismong trahedya ay tila ayaw kalimutang ipaalala ang sarili. At hanggang ngayon, kapag napapadaan sila sa lumang pabrikang iyon at biglang tumunog ang sirena ng 3:00, huwag kang susunod sa mga yabag. Huwag kang sasabay sa mga pila ng mga manggagawa. Dahil baka kapag lumingon ka, isa ka na rin sa mga hindi na nakalabas.